Isang gabi noong Marso ang 1974, isang investigador sa lungsod Quezon ang nakaupo sa tapat ng isang mesa ng interogasyon, kaharap ang isang lalaking nagsasabing mayroon siyang kakayahang psychic. Siyempre, ang investigador ay likas na nag-aalinlangan sa lalaki at sa kanyang makapangyarihan. Ngunit nagsimulang magbigay ang lalaki ng mga tiyak at detalyadong pangitain tungkol sa kasong sinusubukang lutasin ng investigador. Sa katunayan, ang ilan sa mga impormasyong ibinunyak niya ay sapat na para mapaisip ang investigador. Totoo psychic ang lalaking ito o siya ba ang pumatay? Ngunit bago tayo tumuloy sa kwento natin ngayon, kung ikaw ay isang tagahangangam nga kwentong kakaiba, madilim, at misteryoso na isinasalaysay sa paraang pakwento, nasa tamang lugar ka dahil iyan lang ang ginagawa namin at nag-a-upload kami 2, 3, o kahit 4 na beses sa isang linggo. Kaya kung interesado ka, pakisamahan mo sa isang magandang bakasyon ang like button at magboluntaryong kunan sila ang litrato. Pero sa tuwing kukunan mo sila, palihim mong ibaling ang kamera at mag-selfie ka na lang. At siyempre, pakisubscribe sa aming channel at i-on ang lahat ng notification para hindi mo makaligtaan ang aming malingguhang upload. Sige, simulan na natin ang kwento ngayon. Noong 11 ng Marso 1974, ang 22 taong gulang na si Barbara Bambi Reyes ay nakaupo sa isang desk sa kanyang silid tulugan sa Sampaloc, Maynila, na abalang-abala sa pagsusulat. Habang nagsusulat, pansamantala siyang huminto upang basahing muli ang kanyang isinulat. Ngunit hindi pa siya nasiyahan, kaya nagdagdag pa siya ang ilang linya. Ang liham na isinusulat niya ay para sa kanyang makasama sa bahay, at alam niyang kailangan itong maging perpekto dahil si Bambi ay nagpapaalam na. Si Bambi ay isang junior sa University of Santo Tomas, UST, isang napakarelihiyosong unibersidad kung saan karamihan sa mga estudyante ay debotong Katoliko, ngunit hindi si Bambi. Pinili niyang mag-aral sa UST hindi dahil sa relihiyon, kundi dahil nabihani siya rito at naisip niyang magiging interesante ang pag-aral sa isang eskwelahang nakabalangkas sa pananampalataya. Ngunit nang makarating siya ron, agad niyang naramdaman na hindi siya kabilang. Ang kanyang makaklase ay nagsisimba linggo-linggo ng maraming oras at lahat sila ay sumusunod sa isang mahigpit na hanay ng mapanuntunan sa pag-ugali at mga pagpapahalaga na hindi naman talaga bagay kay Bambi. Si Bambi ay mula sa Cebu at itinuturing ang sarili bilang isang taong may malayang diwa na mahilig mag-eksplora ng bagong ideya at sumubok ng bagong bagay. Sa loob ng nakaraang 3 taon, naramdaman ni Bambi ang pagkadismaya at pagiging dayuhan dahil sa mahigpit na pamumuhay ng ibang estudyante. Umaasa siyang magbabago iyon sa kanyang bagong tirahan. Kalilipat niya lang kasama ang 7 pang babae noong Enero. Ngunit ngayon, 2 buwan pa lamang, halata na hindi siya gusto ng mga babaeng iyon. Sila ay kasing relihiyoso at iba pang mga estudyante sa UST. At tila itinuturing nilang kakaiba si Bambi sa paggawa ng mga bagay tulad ng pakikipagdet sa iba't ibang tao at pag-eeksperimento sa iba't ibang paniniwala. Hindi nila ito maintindihan. Kaya nagpasya si Bambi na sa halip na subukang baguhin ang isip ng kanyang makasama sa bahay, lalo pa niyang pag-ibayuhin ang kakaibang pag-ugaling ito sa paningin nila. Sinimulan ni Bambi na sadyang gawing hindi komportable ang mga kasama niya, tulad ng pagsasabing nagdarasal siya sa mga nito na lubos na ikinagulat nila. Pakaraan ilang panahon, naramdaman ni Bambi na ang mga babaeng ito ay hindi lang nailang sa kanya. Sila ay takot na sa kanya, na lalo pang nagpalayo sa loop ni Bambi. At iyon ang dahilan kung bakit isinusulat ni Bambi ang liham na ito. Sinasabi niya sa kanyang makasama sa bahay na alis muna siya sa campus upang makasama ang nataong tunay na nakaunawa sa kanya. Ang mataong nasa isip niya ay tulad ni Ricardo Carriqui Sandoval, isang nagpakilalang psychic na nakakonekta ni Bambi matapos siyang tumawag sa isang programa sa radyo kung saan nagbibigay si Carriqui ng psychic reading. Agad silang nakapalagayan ng loob.
Dahil kahit halos isang dekada ang tanda ni Kariki sa kanya, naunawaan niya si Bambi sa paraang hindi maintindihan ng sinuman sa buhay niya. At mula noon, nakaroon sila ngang isang matinding relasyon na tila parehong romantiko at espiritual. Ngunit dahil malayo nakatira si Kariki, karamihan ng kanilang relasyon ay sa pamamagitan lamang ng telepono. Kaya naisip ni Bambi na mas maganda kung pisikal siyang mapapalapit kay Kariki at sa kanyang makaibigan. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit gustong umalis ni Bambi sa UST, nagsimula na siyang makaramdam takot bilang isang dalaga sa isang universidad sa gitna ng batas militar. Kamakailan, may mga nakakatakot na pambansang balita tungkol sa mga kababaihan sa kolehiyo na nawawala o inaatake. Kahit na ang mapag-atake ay hindi literal na nangyari sa UST, kinilabutan pa rin si Bambi, lalo na't ang mabiktimang babae ay kamukhang-kamukha niya, mahaba at maitim ang buhok, at magkatulad ang mga tampok ng mukha. Bilang pag-iingat, nag-aral si Bambing judo sa eskwelahan at pinatulungan pa ang kanyang matalik na kaibigan, si Geraldo Gary Hizon, na bumili ng baril. Ang kaso, nawala kamakailan ang baril ni Bambi, ilang linggo na niya itong hindi mahanap. Inireport niya ito sa security office ng campus, ngunit wala talaga siyang ideya kung saan ito napunta. Ngunit sa ngayon, kinalimutan muna ni Bambi ang baril, huminga ng malalim at tinapos ang kanyang liham ng pamamaalam. Pagkatapos, sumulyap siya sa orasan at nakitang malapit ng mag-alas 10 ng umaga, kaya kailangan na niyang pumasok sa klase. Kinuha niya ang liham at inilagay sa loob ng kanyang bag kung saan nakatagorin ang isang kwintas na turkesa na balak niyang ibenta sa araw na iyon. Ito ang pinakamahalagang bagay na pag-aari niya at isasangla niya ito para makakuha ng paunang pera para makaalis ng lungsod. Ang kanyang destinasyon ay depende sa kung makano ang makukuha niya para dito. Habang isinasakbit ni Bambi ang kanyang bag at naghahandang umalis, narinig niya ang isang sasakyang pumarada sa driveway sa labas na ikinatuwa niya. Pinahiram kasi niya sa kanyang matalik na kaibigang si Gary ang kanyang kotse para magski sa Baguio noong nakaraang araw at umaasa siyang ibabalik ito ni Gary bago siya umalis papuntang klase. At malinaw na iyon nga ang ginagawa nito. Kaya nakmamadaling lumabas si Bambi sa kanilang pintuan at tama nga, nandun ang kanyang kotse at si Gary na bumababa at iwinawagayway ang mga susi na parang sinasabing, "Uy, nandito na ako." Habang ibinabalik ni Gary ang masusing kotse kay Bambi. Tinanong niya kung tuloy pa ba ang lakad nila mamaya. Ngunit abala si Bambi sa pag-isip tungkol sa pagpasok sa klase at sa maplano niya sa pagbebenta ng kwintas. Nagpasya siyang mas maraming sanglaan sa Quiapo na magbabayad ng mas malaki at wala pang isang oras ang biyahe mula roon. Ngayong naibalik na ni Gary ang kanyang kotse, maari na siyang magmaneho papunta roon pagkatapos ng klase. Kaya tumango na lang si Bambi sa anumang sinasabi ni Gary, kinuha ang masusi, sumakay sa kanyang kotse, at umalis. Mahigit isang oras ang lumipas, nakaupo si Bambi sa kanyang klase sa social work, nahihintay na pauwiin sila ng kanilang guro. Habang nakaupo roon, narinig niya ang ilang estudyanteng nagbubulungan sa kanyang likuran. At habang ginagawa nila iyon, kahit hindi niya marinig ng malinaw ang kanilang sinasabi, naramdaman niyang namumula ang kanyang mukha. Dahil kahit hindi niya alam kung siya ang pinag-uusapan, kung sakali man, hindi ito ang unang pagkakataon. Madalas siyang pag-usapan ng mga tao. Kaya sinubukan na lang ni Bambi na huwag silang pansinin. At sa sandaling sinabi ng guro na maari na silang umalis, agad siyang tumayo. Isinilit ang kanyang malibro sa bag. At nagmamadaling lumabas ng gusali patungo sa paradahan ng kanyang kotse. Sumakay siya at umalis sa lote. Habang binabaktas niya ang daan, nakaramdam siya ang pananabik. Hindi na siya makapaghintay na may benta ang kwintas at sa wakas ay makaalis na sa lugar na iyon. Mga 3 oras ang lumipas, naglalakad ang matalik na kaibigan ni Bambi, si Gary, sa bangketa patungo sa bahay ni Bambi. Akala niya ay may usapan silang makita noong hapong iyon, ngunit hindi sumipot si Bambi.
At hindi ugali ni Bambi na hindi tumupad sa usapan ng hindi tumatawag. Kaya ngayon, nandun siya sa bahay nito para tiyaking maayos lang ito. Napansin ni Gary na wala ang kotse ni Bambi sa driveway. Kaya tumayo lang siya ron sandali, nag-iisip kung dapat ba siyang pumasok at tanungin ang makasama nito sa bahay kung nasaan ito. Ngunit sa huli, nagpasya siyang huwag na lang at bumalik na sa kanyang lugar. Ngunit habang pabalik, napadaan siya sa isang apartment complex malapit sa bahay ni Bambi at napahinto siya. Malinaw niyang nakita ang kotse ni Bambi na nakaparada sa lote. Natiyak na hindi pangkaraniwan dahil sigurado si Gary na wala itong kakilala na nakatira roon. Dahil lalo nang nag-aalala, nilapitan ni Gary ang kotse ni Bambi para tingnan ito. At nang sumilip siya sa loob, nakita niyang may isang liham. Kaya binuksan niya ang pintong kotse, dahil hindi ito nakalok, kinuha ang liham, at sinimulang basahin. Habang ginagawa niya iyon, naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Isang oras ang lumipas, tumakbo si Gary papasok sa istasyon ng pulisya ng pus kasama ang makasama sa bahay ni Bambi na nakasunod sa kanya. Matapos makita ang liham sa loob ng kotse ni Bambi, bumalik si Gary sa bahay ni Bambi para ipakita ito sa mga kasama niya at tanungin kung nakita nila ito, dahil ngayon ay nag-aalala siyang baka suicide note ang liham na iyon. Ang liham ay isang sulat kang pamamaalam na tila isinulat ni Bambi na nagsasabing aalis siya para makasama ang kanyang mataw. At ang tono nito ay medyo nakakabahala. Napansin ni Gary na tila iniisip ng kasama ni Bambi na nag-off-react lang siya sa liham, ngunit sa huli ay pumayag silang sumama sa kanya sa pulisya para lang masigurong maayos ang lahat. Paglabas ng opisyal na nakaduty, ipinaliwanag ni Gary na may usapan sila ni Bambi noong araw na iyon at hindi ito sumipot na hindi nito ugali. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano niya natagpuan ang kotse nito at ang liham at ang kanyang alalahanin tungkol dito. Sinabing opisyal, "Sige, iimbestigahan natin." Sa sumunod na ilang oras, inimbestigahan ito nga pulis. Nakipag-ugnayan sila sa ibang mga estudyante at sa pamilya ni Bambi, ngunit walang nakakita o nakarinig mula kay Bambi mula noong umagang iyon, kaya nagpatuloy ang pulisya sa pag-imbestiga. Alam na posibleng ito ay isang kasong nawawalang tao, ngunit teknikal na hindi pa sapat ang oras na lumipas para opisyal itong itawag na ganun. Kaya sa unang araw na iyon, lahat ay paunang investigasyon pa lamang. Kinabukasan, halos 80 kilometro sa hilagangang pusngang UST, isang manggagawa ng Meralco ang umakyat sa isang trail sa Buntot Pagi Canyon, isang maburol na nature preserve sa labas ng Rizal. Opisyal na naroon siya para suriin ang ilang linya ng kuryente, ngunit dahan-dahan din siyang naglalakat at ninanamnam ang paligid. Napakaganda ngang lugar na iyon, mataas sa kabundukan, liblib at payapa. Kaya't labis na nagulat ang lalaki nang marating niya ang tuktok ng trail at makitang hindi siya nag-iisa, may isang babae roon. Ngunit sa una, ang pagprosesong kanyang isip sa nakikita niya ay isang babaeng nakahiga sa lupa, tila hubat o bahagyang hubat, at naisip niya, nakbibilad siya sa araw. Ngunit pagkatapos ay naisip niya, Marso ngayon, malamig at nakadapa siya at tiyak na hubat na hubat. At pagkatapos ay humakbang pa siya nga, ilang beses at naproseso ngang kanyang utak ang nakikita niya, at sa puntong iyon, napasinghap na lang siya, tumalikod, at tumakbo pabalik sa kanyang sasakyan para ipaalam sa mga pulis. Sa loob ng isang oras, minamaneho ni Kapitan Pedro Pete Hernandez ng himpilan ng pulisya ng Lungsod Quezon ang kanyang patrol car sa isang liblib na daan patungo sa Buntot Pagi Canyon. Karaniwan, gustong-gusto ni Hernandez na nasa kalikasan. Ang tanging ginagawa niya sa kanyang libreng oras ay mangaso at mamingwit. Ngunit sa ngayon, ang tanawin at liblib na lokasyon ay isang abala dahil kailangan niyang makarating ng mabilis sa kanyang destinasyon, at napakahirap gawin iyon dito. Kakatanggap lang ni Hernandez ng tawag tungkol sa isang babaeng natakpuang patay sa tiyanyon ng isang manggagawa. At habang may ilang maunang rumesponde na naroon para i-secure ang lugar, alam ni Hernandez na wala silang magagawa hanggang sa makarating siya. Dahil kapag siya ang nag-asikaso ang isang kaso ang pagpatay,
Lahat ng detalye ay kailangang dumaan sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, nakita ni Hernandez ang ilang sasakyan ngang pulis sa unahan sa gilid ngang daan at isang pulis na naghihintay sa tabi ngang isang trailhead. Kaya huminto siya, bumaba, at sumunod sa pulis paakyat sa isang matarik na trail ng matiga-ratus yarda. Medyo hinihingal na siya nang makita niya ang ilang, iba pang crime scene tech at mga opisyal na nakukumpulan sa paligid ng isang palumpong kung saan sa ilalim nito ay may bangkay ng isang hubad na babay na nakadapa sa lupa. Lumapit si Hernandez at yumuko para suriin ang bangkay. Agad niyang nakita ang hindi bababa sa 3 tamangang bala sa likod ngang babae, ngunit bukod doon, wala siyang nakitang ibang pinsala at walang malinaw na senyales ngang pagkabulok. Ang kanyang hula ay marahil isang araw o dalawa na ang babay run na isang himala kung isipin. Sa panahong itong taon, walang pumupunta sa lugar na ito. At kung hindi dahil sa manggagawang iyon, maaring hindi siya natakpuan sa loop ngang maraming buwan. Tumingin si Hernandez sa tabi ngang bangkay at nakita niya ang nga damit at sapatos ngang babae at bawat isa ay mayos na nakatupi na tila medyo kakaiba sa kanya. Naksut si Hernandez ng guwantes at sinimulang suriin ang mga damit. Nakita niyang walang punit o sira. At habang naglalakad si Hernandez sa paligid, napansin niyang ang buong eksena ay kasing ayos nga mga damit. Walang baril kahit saan, walang mga marka sa lupa o senyales ngang paglalaban. At walang indikasyon na ang bangkay ay kinalatkad. Kaya't alos sigurado si Hernandez na ang babae ay malamang na binaril at pinatay sa mismong lugar kung saan siya natakpuan. Tumayo si Hernandez sa gitna ng trail at pinag-isipan ang lahat ng kanyang nakikita. Ang maayos na nakatuping madamit ay maaring hinubad sa panahon ng isang mapayapang pakikipagtalik na nauwi sa karahasan o maaring nangangahulugan na pinilit ang babae na mahubad habang tinututukan ng baril. Sa alinmang paraan, sinasabing gutom ni Hernandez na ang pumatay sa babaeng ito ay isang taong kilala niya. Dahil ang pag-akyat dito mula sa kalsada ay hindi madali. Si Hernandez ay malapit ng Mak-50 at alam niyang hindi na siya gaanong kalakasan. Ngunit kahit para sa isang bata at malakas, mahirap pilitin ang isang tao na umakyat sa ganitong trail. Mas makatuwiran na ang babae ay kusang loop na umakyat kasama ang isang taong pinakakatiwalaan niya. At pagkatapos ay pinatay siyang taong iyon nang makarating na sila sa itaas. Ngunit alam ni Hernandez na walang saysay ang kanyang teorya hanggat hindi niya malaman kung sino ang babaeng ito. Tila wala siyang dalang bag at walang ID sa mabulsangang kanyang nakatuping damit. Kaya't tinawag ni Hernandez ang iba pang mga opisyal para tulungan siyang itihaya ang bangka. Eva Isla ang ilalim nito. At nang gawin nila iyon, nakita ni Hernandez ang ilang bala na nakabaon sa lupa. Malinaw na tumagos ang mga ito sa babae mula sa magkatama sa kanyang likod. Kaya't mabilis na inutusan ni Hernandez na kunan ng litrato at ilagay sa bag ang magabala para sa pagsusuri at kunin din ang ilan sa lupang pinagbaunan ng magabala kung sakaling may iba pang ebidensyang nakahalo. Ang maimbestigador noong 1970 ay hindi pa umaasa sa DNA, ngunit maari silang magtest para sa mga bagay tulad ng mahibla ng damit o buhok at posibleng iugnay ang material na iyon sa mga suspek. At matapos ibigay ang kanyang mautos, huminga ng malalim si Hernandez at bumaba na sa trail. Kailangan niyang hanapin ang pangalan ng babaeng ito. Kinabukasan, Miyerkules, ika-13 ng Marso, nagmamadali si Hernandez sa isang pasilyo patungo sa isang meeting room sa himpilan Krampulisyang, Lungsod Quezon. Namumula ang kanyang mamata at halos adrenaline na lang ang nagpapatakbo sa kanya dahil walang tigil siyang nagtatrabaho sa kasong ito mula pa kahapon. At kagagaling lang niya sa isang pulong kasama ang ballistics expert na nagsabi sa kanya na ang baril na pumatay sa babae ay malamang isang 357 caliber. Ito ay malaking tulong sa investigasyon. Gayunpaman, ang isang 357 ay hindi partikular na bihira. Kaya hindi rin nito gaanong napakipot ang mga posibilidad. Gayunpaman, may natuklasan si Hernandez na napakahalaga para sa investigasyon ang pagkakakilanlan ng biktima.
Ito ay ang 22 taong gulang na si Barbara Bambi Reyes. Nagpalabas ang koponan ni Hernandez ngang anunsyo sa balita nuwang gabi bago nito tungkol sa pagkatuklas sa bangkay. At matapos nilang gawin iyon, nakatanggap silang tawag mula sa security office ng UST tungkol sa isang estudyante nilang nawawala isang araw na ang nakalipas. At ilang oras lang ang nakalipas, ilang kaklase ngang nawawalang estudyante ang pumunta sa lungsod Quezon para kilalanin ang bangkay at kinumpirma nilang si Bambi nga iyon. Nakausap na ni Hernandez ang ilan sa mga estudyanteng iyon at mayroon siyang ibang mga opisyal na nakikipag-ugnayan sa pamilya ni Bambi. Ngunit sa ngayon, papunta si Hernandez para kumuha ngang formal na pahayag mula sa isang binatang nagngangalang Geraldo Gary Hizon. Si Gary ang isa sa makumilala sa bangkay at siya ang unang nag-report na nawawala si Bambi. Kaya umaasa si Hernandez na mayroon siyang impormasyon na maaring magturo sa kanila sa pumatay kay Bambi. Ilang minuto ang lumipas, umupo si Hernandez sa isang mesa ng kumprensya sa tapat ni Jerry. At sa itsura nito, halatang halata ang pagkabigla ni Jerry. Patuloy siyang umiling at umiwas ng tingin na parang pinipigilang umiyak. Ngunit si Hernandez ay hindi isang partikular na magili na tagapanayam kaya hindi siya nag-aksaya ng oras sa pakikiramay o pag-alok ng tissue, lalo na't si Gary ay isang malinaw na suspek. Siya raw ang pinakamalapit na kaibigan ni Bambi sa eskwelahan at sigurado si Hernandez na si Bambi ay pinatay ngang isang taong pinakakatiwalaan niya. Kaya't diretsahan niyang sinabi kay Jerry na kailangan niyang malaman ang lahat nangyari sa araw na nawala si Bambi. Medyo nagulat si Gary sa pagiging prangka ni Hernandez. Ngunit huminga siya ng nanginginig at ipinaliwanag kung paano niya hiniram ang kotse ni Bambi noong nakaraang araw at ibinalik ito sa tirahan nito noong Lunes ng umaga, bandang 10:00 am. Pagkatapos ay pumunta siya sa library sa loob ng ilang oras. Sinabi niyang dapat silang makikita ni Bambi. May usapan silang mag-hangout mamaya, ngunit hindi sumipot si Bambi. At nang pumunta siya sa bahay nito para tingnan, wala ang kotse nito. At nagsimula siyang maglakad pauwi nang makita niya ang kotse nito sa kabilang kanto malapit sa isang apartment complex na hindi niya maintindihan kung bakit ito nandun. Hindi niya akalaing may kakilala ito run. Sinabi niyang lumapit siya sa kotse, sumilip sa loob at nakita ang isang liham. Sinubukan niya ang pinto, bukas ito. Kinuha niya ang liham at binasa ito. Sinabi niyang medyo nakakabahalang liham iyon. Akala niya ay suicide note. Tumango si Hernandez. Nakita na niya ang liham. Ibinigay ito sa kanyang pulisyangang UST. Tila mula nga kay Bambi na nagsasabing alis siya para makasama ang makataong kabilang siya. Ngunit malabo ang lihan at hindi sigurado si Hernandez kung gaano ang giisiping dito. Maring suicide note ito o maring isang ordinaryong bagay lang. At ang totoo, hindi pa siya sigurado kung si Bambi nga ba talaga ang nagsulat ng liham. Baka ang pumatay sa kanya ang nagsulat nito. Baka sinusubukan ngang sinumang pumatay kay Bambi na palabasing nagpakamatay ito o naglayas sa pag-asang hindi na mahahanap ng pulisya ang kanyang bangkay. Kaya't ipinadala ni Hernandez ang liham sa isang handwriting expert para malaman ang kanilang opinyon. Tinanong ngayon ni Hernandez si Gary tungkol sa relasyon niya kay Bambi. Ipinaliwanag ni Gary na madalas silang makasama at lumapit ito sa kanya dahil pakiramdam nito ay hindi ito tanggap sa eskwelahan at sa paligid na kanyang nga kasama sa bahay na hindi ito gusto dahil hindi ito relihiyoso tulad nila. Sinabi rin ni Gary kay Hernandez na lalo pang pinalala ni Bambi ang alitan sa kanyang makasama sa bahay sa pamamagitan ng sadyang pagsasabi ngang magabagay na laban sa simbahan upang takutin sila. Kaya't sinabi niyang may matinding tensyon sa pagitan nila at lumala ito ng husto na sa isang punto, ay sinubukan niyang ihanap si Bambi ngang ibang matitirhan. Nagising ang interes ni Hernandez dito. Ang malaman na may potensyal na alitan sa tahanan si Bambi ay isang interesanteng lead.
Kahit na ang isang grupo na mga kabataan at debotong babaeng Katoliko ay hindi naman halatang mga suspek sa pagpatay, sulit pa ring tingnan. Baka isa sa kanila ay labis na nasuklam at nagalit sa mga panunukso ni Bambi kaya't nawala sa sarili at sinaktan ito. Wala nang ibang tanong si Hernandez kay Gary, kaya tumayo siya at sinabing maaari na itong umalis. Hindi pa siya handang alisin ang sinuman bilang suspek. Ngunit sa ngayon, tila malabong si Gary iyon. May alibi siya, at siya rin ang nag-report na nawawala si Bambi. At dahil sa purong swerte lang na natakpuan ang bangkay nito sa lugar na iyon, mas makabubuti para sa pumatay na manahimik na lang at umasang hindi na matatakpuan ang bangkay. Kaya bakit pa pupunta si Gary sa pulisya kung siya ang pumatay? Lumabas si Hernandez para tipunin ang ilang opisyal. Kailangan nilang pumunta sa Maynila at muling kausapin ang mga kasama sa bahay ni Bambi. Kinahapunan, 2 araw lamang matapos matakpuan si Bambi sa Tianyon, huminto si Hernandez sa harap ng isang sanglaan sa labas ng Maynila. Kung akala niya ay pagod na siya kahapon, ngayon ay lalo siyang pagod dahil maraming nangyari sa nakalipas na 24 oras. Nakipag-ugnayan na sila sa pamilya ni Bambi, na siyempre ay nabigla at nagdadalam hati. Ngunit wala silang may bigay na kapakipakinabang na impormasyon para sa investigasyon. Hindi nila gaanong alam ang tungkol sa mga kaibigan o buhay ni Bambi sa eskwelahan, kaya hindi nila masabi kung may sinumang gustong manakit sa kanya. At wala silang ideya kung may plano itong umalis sa campus. Ngunit tila mayroon nga dahil bumalik na ang handwriting expert at kinumpirmang tunay ang liham at si Bambi nga ang nagsulat nito. Kaya't ang kanyang nga plano na umalis ay tila toto. Ngunit para kay Hernandez, matapos makausap si Jerry na nakuwento tungkol sa tensyon sa pagitan ni Bambi at ng kanyang nga kasama sa bahay, at matapos makausap mismo ni Hernandez ang lahat ng 7 kasama sa bahay ni Bambi at lahat sila ay umamin na hindi nila gusto, si Bambi naisip ni Hernandez na dapat itong interpretahin ng literal. Si Bambi ay talagang sinusubukang tumakas sa campus, partikular na mula sa kanyang mga kasama sa bahay. Ngunit lahat ngang kasama sa bahay ay may matibay na alibi sa araw na nawala si Bambi. Kaya sa ngayon, kailangang alisin ni Hernandez sa listahan ang mga kasama sa bahay. Ngunit hindi gaanong dismayado si Hernandez dito dahil ang mga kasama sa bahay ay nagbigay sa kanyang isa pang lead. Ayon sa isa sa kanila, bago nawala si Bambi, nabanggit nitong plano niyang isang kwintas na turkasa na pag-ari niya sa Maynila. Kaya't ginugol ni Hernandez at ng iba pang mga opisyal ang buong araw sa paghahanap sa mga sanglaan sa Quiapo para tingnan kung itinuloy niya ito. Sa ngayon, hindi pa natatagpuan ni Hernandez ang kwintas. Ngunit umaasa siya. Bukod sa lead na ito, tila umihina na ang investigasyon. Sinuri at kinuha nila ng fingerprint ang kotse ni Bambi ngunit walang natagpuang mahalaga. Nakuha na rin nila ang autopsy at halos walang naitulong. Ang medical examiner ay nakabilang ng 5 tamangang baril, hindi lang 3, ngunit hindi nila makumpirma kung si Bambi ay ginahasa. At bumalik na rin ang forensics report, at wala silang nakuhang fingerprint sa crime scene. Lahat ng ito ay umikot sa isipan ni Hernandez habang pumapasok siya sa partikular na sanglaan na ito. Tinanong niya ang babae sa counter kung kamakailan ay bumili sila ng isang kwintas na turkesa. At sa kanyang pagkagulat, sinabi ang babae, opo. At itinuro niya ang isang salaming estante sa likod ng counter, kung saan nakita ni Hernandez ang isang mahabang puting kwintas na may mabatong turkesa sa isang pulang talangpad. Kalahating oras ang lumipas, bumalik si Hernandez sa kanyang patrol car, kumakabog ang puso at ang isip niya ay napakabilis na halos hindi na niya mapansin ang daan. Dahil sa wakas ay may tunay na trail na si Hernandez. Ang deskripsyon ng tindera sa taong nagbenta ang kwintas na turkesa ay perpektong tugma kay Bambi. Hindi lang iyon, may resibo rin ang tindera para sa bentahan na nagpapakitang nasa tindahan si Bambi noong Marso 11, 12:50 PM sa mismong araw na nawala siya. Ngunit ang pinakakagulat-gulat na bahaging bagong lead na ito ay sinabi raw ni Bambi sa tindera na nakmamadali siya dahil ang kanyang boyfriend ay umiikot lang sa labas.
At malaking bagay ito dahil nakausap na ni Hernandez at NG kanyang kuponan ang maraming tao sa buhay ni Bambi at walang nagbanggit ng boyfriend. Sa kasamang palad, hindi nakita ang tindera ang itsura ng boyfriend na ito. Kaya't kinuha na lang ni Hernandez ang kwintas at ang resibo bilang ebidensya at ngayon ay nagmamadali siyang bumalik sa presinto para tumawag. Kailangan niyang malaman kung may sinuman sa buhay ni Bambi ang nakakaalam tungkol sa boyfriend na ito. Ngunit sa sandaling pumarada si Hernandez at pumasok sa presinto, pinigilan siyang isang pulis. At ang pulis na ito ay tila kasing excited at kasing gulong nararamdaman ni Hernandez. Sinabi ng pulis kay Hernandez na hindi ito maniniwala, ngunit habang nagpapatuloy sila sa mga background interview, sinabi ng ilang kaibigan ni Bambi na nabanggit nito ang isang boyfriend na nagnanggalang Ricardo. Ito ay magandang balita para kay Hernandez. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ganito ka-excited ang pulis. Ipinaliwanag niya na ang Ricardo na iyon ay si Ricardo Ricky Sandoval, isang sinasabing psychic mula sa California na nagkataong nasa bansa para sa isang ski vacation sa Baguio sa parehong panahong pinatay si Bambi. At ang dahilan kung bakit nila ito nalaman ay dahil kakatapos lang tumawag ni Ricky sa istasyon, bigla na lang at nagalok ng tulong. Ilang oras ang lumipas, umupo si Hernandez sa tapat NG isang interrogation table kaharap ang 30 taong gulang na si Ricardo Sandoval. Si Ricky ay may salamin at balbas at tila napakakumpiyansa at sabik na tumulong. Ngunit para kay Hernandez, parang nakukunwari lang ito. Sigurado siyang si Ricky ang pumatay kay Bambi. Hindi naman kasi bihira para sa mga mamatay tao na isali ang kanilang sarili sa investigasyon para makita kung ano ang nangyayari at marahil ay ilihis ang sisi sa kanila. At para kay Hernandez, iyon mismo ang ginagawa ni Ricky. Bukod pa rito, ginugol ni Hernandez ang nakalipas na ilang oras sa pagsasaliksik tungkol kay Ricky. Natuklasan niyang nagmamayari ito ngang isang 357 pistol, ang parehong uring baril na pumatay kay Bambi. At higit pa roon, nalaman niyang ang lugar kung saan tumutuloy si Ricky sa Maynila ay napakalapit sa Buntot Pagi Canyon kung saan natakpuan ang bangkay ni Bambi. Masyado ng maraming pagkakataon, kaya't handa si Hernandez na maging napakahigpit kay Ricky para makakuha ng isang pag-amin. Ngunit tinanong muna ni Hernandez ang ilang background questions. Matapos tanungin kung paano niya nakilala si Bambi, ipinaliwanag ni Ricky na nakakilala sila matapos siyang marinig ni Bambi sa radyo. Sinabi niyang hindi sila kailanman naging pisikal, ngunit mayroon silang malalim na espiritual na relasyon. Pagkatapos nun, dumiretso na si Hernandez at tinanong si Ricky kung bakit ito tumawag sa istasyon. Sa puntong iyon, naging seryoso si Ricky at sinabing kailangan niyang lumantat dahil mayroon siyang pakiramdam tungkol sa nangyari kay Bambi. Sinabi niya, bilang isang psychic, na mayroon siyang panggitain na ang baril, ang murder weapon, ay itinapon sa isang anyong tubig. Hindi makapaniwala si Hernandez sa kanyang naririnig. Hindi pa inaanunsyo ang pulisya na nawawala ang murder weapon. Hindi dapat alam ni Ricky na hinahanap nila ito, ngunit malinaw na alam niya. Kaya, sa puntong ito, hindi na nagtanong si Hernandez tungkol sa kanyang pangitain. Sa halip, hiniling niya kay Ricky na isalaysay ang bawat oras ng kanyang araw noong Lunes, Marso 11, ang araw na nawala si Bambi. At sa unang pagkakataon, tila tunay na nagulat si Ricky. Tinitigan niya lang si Hernandez na may halong pagkabigla. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya pinatay si Bambi. Sinabi niyang imposible iyon, kasama niya ang kanyang makaibigan buong araw. Tinitigan lang ni Hernandez si Ricky at pagkatapos ay iniabot ang isang patnang papel para isulat ang impormasyon ng kanyang magkakaibigan. At habang pinapanot niya si Ricky na nagmamadaling isulat ang mapangalan at numero, sigurado si Hernandez na ito na ang kanilang tao. Mayroon ng isang bundok ng circumstantial evidence laban sa kanya. Ngunit alam niyang kailangan nila ng mas konkretong ebidensya para makagawa ng isang aresto. Kaya kailangan munang suriin ni
Hernandez ang galib ni Kariki at itesta ang personal na baril nito ang 357 laban sa mga bala na pumatay kay Bambi. Kaya't sinabi niya kay Kariki na sa ngayon ay maaari na itong umalis ngunit kailangan nilang tingnan ang kanyang baril. Ilang linggo ang lumipas, nakaupo si Hernandez sa kanyang desk sa opisina ng sheriff, nakatitik sa mga resulta ng ballistics mula sa baril ni Kariki. At lumabas na hindi ito ang baril na pumatay kay Bambi. At halos hindi matandaan ni Hernandez ang isang pagkakataon na mas nabigla at nadismaya siya. Talagang akala niya ay si Kariki na ang pumatay. Si Kariki ang kanyang tanging suspek at napakaganda nitong suspek. Lalo na't sinuri nila ang kanyang alibi at hindi ito masyadong tumukma. Ang makaibigang sinabi niyang kasama niya buong araw ay nagsabing, "Oh, kasama namin siya." Pero hindi buong araw. Kaya't may mamalalaking bahaging oras sa araw na nawala si Bambi na hindi accounted for si Kariki. Bumuntong hininga si Hernandez at pinaalalahanan ang sarili na dahil lang sa hindi tukma ang baril na pag-ari nito, hindi nangangahulugang inosente si Kariki. Posibleng gumamit siya ng ibang 357 at itinapon ito. Pero sa kabila nito, hindi makapaniwala si Hernandez na bumalik sila sa simula. Pakiramdam niya ay nagawa na niya ang lahat sa puntong ito. Nakausap na niya ang makailangan niyang kausapin, sinuri ang mga ebidensyang nakuha nila at wala siyang may pakita para dito. Sanay si Hernandez na magsara ng mga kaso at magbigay ng mga sagot sa mga pamilya. At ngayon, nag-alala siyang hindi niya iyon magagawa. At tama na, sa mga sumunod na buwan at taon, nagpatuloy si Hernandez sa pag-imbestiga sa kasong ito, ang ngunit paunti ng paunti ang mga lead, at pagkatapos ay napromote siya at hindi nagtagal. Naatasan siya sa ibang mga kaso. At kalaunan, ang kaso ni Bambi ay naging isang cold case. Sa taglagas ng 2005, mahigit 25 taon pagkatapos ng pagpatay kay Bambi, nakaupo si Detective Teodoro Teddy Pineda sa sahig sa tabi ng kanyang desk sa himpilan ng pulisya ng Lungsod Quezon. Sa paligid niya sa sahig, nakakalat ang malitrato mula sa crime scene, mga panayam, at mga log-eng ebidensya mula sa investigasyon noong 1974 sa pagpatay kay Barbara Bambi Reyes. Si Pineda ay isang bagong homicide detective at kinuha niya ang kasong ito matapos makatanggap ng tawag mula sa isa sa mga kapatid ni Bambi na nagmamakaawang muling buksan itong pulisya. At hindi sigurado si Pineda kung dahil lang ba ito sa sigasing ng isang baguhan, ngunit nahuhumaling na siya sa pagsubok na lutasin ito. Gusto niyang makahanap ng mga sagot para sa pamilya Reyes dahil mahigit 2 dekada na silang nagtataka kung ano ang nangyari kay Bambi. At optimistiko si Pineda tungkol dito. Dahil kahit noong orihinal na investigasyon ay hindi sila umasa sa DNA testing, ang mga investigador nun ay nagsagawang rap kit at itinago ang lahat ng ebidensya mula sa crime scene, tulad ng nga damit ni Bambi at maging ang lupa sa ilalim ng kanyang bangkay. Nangangahulugan ito na sa kasalukuyang mapagsulong sa teknolohiya ng DNA, may malaking pagkakataon na malutas nila ito. Nagpadala na si Pineda ang ilang item para sa pagsusuri, ngunit habang nahihintay siya ng resulta, sinusuri niya ang nadetalye ng kaso para makaroon ng ideya kung paano ito inimbestigahan noong 1974. At natuklasan niyang ito ay isang hindi pangkaraniwang kaso. Ang pagpatay ay unang inimbestigahan bilang isang personal na krimen. Ngunit habang malamig ang kaso, sinimulan ding isaalang-alang ng pulisya ang ideya na baka si Bambi ay pinatay dahil sa malawakang takot at magpakawalang ang tao noong panahon ng batas militar na hindi ito personal at isa lang siya sa maraming biktima. Maraming makuwento nga, desaparecidos o manawawalang aktivista at ordinaryong mamamayan noong taong iyon. Ngunit habang binabasa ni Pineda ang matala, sumang-ayon siya sa unang instinct na orihinal na investigador na ang pagpatay kay Bambi ay dapat na personal. Gayon din,
Ang dami NG beses na binaril si Bambi ay tila puno NG emosyon. Kaya't naniniwala si Pineda na ang boyfriend ni Bambi, si Ricardo Ricky Sandoval, ang dapat na pumatay. Pagkatapos ng lahat, nasa lugar si Ricky noong panahon ng pagpatay, halos walang alibi, at binanggit niya ang tungkol sa nawawalang murder weapon nang hindi pa ito alam ng publiko. Ngunit pakiramdam ni Pineda na mayroon pang ibang matao sa kasong ito na nararapat dingting ng muli, tulad ng matalik na kaibigan ni Bambi, si Geraldo Gary Hizon. Totoong may alibi siya, at sinabi ni Bambi sa may-ari ngang sanglaan na kasama niya ang kanyang boyfriend na hindi niya itatawag kay Jerry. Ngunit kung ito ay isang emosyonal na krimen tulad ng inisip ni Pineda, kailangang isaalang-alang si Gary. Siya ang pinakamalapit na kaibigan ni Bambi sa eskwelahan at baka narinig niyang alis na ito at nagalit. At ang mga kasama sa bahay ni Bambi, lahat sila ay tila may matibay na alibi, ngunit baka isa sa kanila ang nag-utos sa iba na patayin si Bambi. Alam ni Pineda na ang ma-orihinal na investigador ay walang nakitang ebidensya niyan, ngunit tila hindi rin sila gumugol ngang maraming oras sa makasama sa bahay. Mabilis lang nilang inalis sila sa listahan. Ngunit alam din ni Pineda na maring ito ay isang taong hindi pa nila naisasaalang-alang tulad ng manggagawang nakakita sa bangkay o baka isa pang estudyante sa UST na hindi gusto si Bambi at itinuturing siyang isang dayuhan o kakaiba. Hindi pa sigurado si Pineda, ngunit kumpiyansa siyang makakakuha silang DNA sa isang lugar sa ebidensya. At kapag nakuha na nila ito, mahahanap nila ang kanilang salarin. 2 taon ang lumipas, isang hapon noong Oktubre 2007, paikot-ikot si Pineda sa kanyang opisina at paminsan-minsan ay humihinto para tingnan ang telepono sa kanyang desk. Naghihintay siyang tawag mula sa lab at sa bawat sandaling lumilipas, lalo siyang nababalisa. Sa puntong itong muling pag-imbestiga ni Pineda sa pagpatay kay Bambi. Halos walang napala ang DNA testing. Sa nakalipas na 2 taon, sinuringang medical lab ang halos lahat ng item mula sa kaso ni Bambi, tulad ng kanyang rapid kit swabs at mga damit. Ngunit wala silang nakuha na DNA mula sa anuman. Ito ay alinman sa wala doon o masyadong luma na at hindi naingatan ng maayos. Kaya't ang tanging natitira na lang na susuriin ay ang lupa na kinuha ng mga orihinal na investigador mula sa ilalim ng bangkay ni Bambi. Sa simula, hindi ipinadala ni Pineda ang lupa dahil hindi niya inakalang makakaroon itong DNA. Ngunit ito na lang ang natitirang ebidensya. Kaya't alam ni Pineda na kapag tumawag ang lab sa pagkakataong ito, malalaman niya na ang pangalan ngang pumatay o matatapos na ang kanyang kaso. Pagkatapos ay tumunok na sa wakas ang telepono ni Pineda. Agad niya itong sinagot at natuyo ang kanyang bibig nang marinig niyang ang lab ang nasa kabilang linya. At bago pa man makapagtanong si Pineda, sinabi nilang mayroon silang profile. Nakahanap sila nga mabakas nga DNA sa sample nga lupa na kinuha mula sa ilalim ngang katawan ni Bambi. At nang sa wakas ay makuha ni Pineda ang DNA profile na iyon at i-check sa kanilang criminal database, nakakuha siya ng isang pangalan. Batay sa ebidensya na DNA at isang dekadang investigasyon, narito ang isang muling pagbuongang kung ano ang pinaniniwalaan ng pulisya na nangyari kay Barbara Bambi Reyes noong Marso 11, 1974. Bago magtanghali, pinanot ng salarin si Bambi na huminto sa bangketa sa kanyang kotse. Agad na lumapit ang salarin, sumakay sa loop, at ngumiti kay Bambi, at ngumiti rin ito pabalik, at makasama silang nakmaneho papunta sa sanglaan sa Quiapo. Pagdating doon, bumaba si Bambi at pumasok. Nang nasa loop na siya, lumipat ang salarin sa driver's seat. Habang nakaupo ang salarin sa driver's seat naghihintay kay Bambi, kumakabog ang puso nito. Hindi na ito makapaghintay na makalabas si Bambi at sumakay sa kotse dahil ang salarin ay umibig sa kanya. At nagpasya itong sa araw na iyon. Sa wakas ay gagawin na nilang pisikal ang kanilang relasyon. Kaya nang lumabas si Bambi at sumakay sa passenger seat matapos ibenta ang kanyang kwintas, tuwang-tuwang lumingon ang salarin at sinabing, "Uy, may mga trail dito malapit sa Rizal. Bakit hindi tayo mag-hike?"
Malinaw na nag-alinlangan si Bambi na parang ayaw niyang gawin ito. Ngunit alam ngang salarin na aalis na si Bambi sa Pilipinas. At alam niyang nagsulat ito ngang liham ng pamamaalam at ibinebenta ang kwintas para sa pondo. Kaya't ginamit nito ang konsensya ni Bambi. Sinabi nito, "Tingnan mo, I-enjoy natin ang magandang tanawin bago ka umalis." Nakibit-balikat si Bambi at sinabing, "Sige na nga." Kaya tuwang-tuwang minaneho ng salarin ng kotse papunta sa kanyon at pumarada malapit sa isang picnic area. Pagkatapos ay bumaba silang dalawa at habang nagsisimula silang maglakad patungo sa isang trail, hinawakan ngang salarin ang labas ngang kanyang bulsa para tiyaking nandun pa rin ang baril na ninakaw nito kay Bambi. Hindi nito alam kung gagamitin niya ang baril, ngunit gusto lang niyang tiyaking nandun ito at handa. Sa loop ngang ilang sandali, nag-hike lang ang salarin at si Bambi sa trail, nagkukwentuhan at tinatanaw ang tanawin, ngunit sa isang punto, hindi na nakapagintay ang salarin. Kailangan na niyang gumawang hakbang, kaya't pinahinto niya si Bambi. At ang salarin, matapos tiyaking walang ibang tao sa paligid, ay lumapit at gumawang ang isang kilos na malinaw na romantiko. Ngunit agad na umatras si Bambi at sinabi sa salarin na ayaw niya iyon, na agad na ikinagalit ng salarin, kaya't lumapit muli ang salarin at nakita ang takot sa mukha ni Bambi, na lalo pang ikinagalit nito. Kaya't inilabas nito ang baril ni Bambi. Itinutok sa kanya, at sinabihang mahubad. At si Bambi, takot na takot, ay ginawa ang iniutos ngunit sinadyang bagalan. Habang nahuhubad siya, maingat niyang tinutupi ang bawat damit habang nagmamakaawang huwag itong gawin ng salarin. At matapos mahubad ng lahat ng kanyang damit at istack ito sa tabi niya, nagpatuloy siyang magmakaawa. Ngunit ang salarin ay labis na napahiya at nagalit kaya't nagpasya itong tapusin na. Binaril nito si Bambi mismo sa dibdib at bumaksak ito sa lupa. Nagpaputok pa ito ng ilang beses hanggang sa hindi na gumalaw si Bambi. At nang si Bambi ay patay na o nagaagaw buhay sa lupa, nagpanik ang salarin, tumalikot, at tumakbo pabalik sa kotse ni Bambi. Sumakay ito at nagmaneho pabalik sa Maynila. Ngunit habang nasa daan, huminto ito at itinapon ang bag at baril ni Bambi. At nang makarating ito sa Maynila, ang dahilan kung bakit ipinarada nito ang kotse ni Bambi sa kabilang kalsada malapit sa ibang apartment complex ay para kapag bumaba ito, hindi ito makikita ngang pitong kasama sa bahay ni Bambi. Pagkatapos ay tumakas ito, iniwan ang liham ni Bambi sa kotse. Ang liham ni Bambi ay hindi isang suicide note. Ito ay isang literal na sulat ng pamamaalam para sa kanyang kasama sa bahay. Ngunit naisip ng salarin na medyo mukha itong suicide note. Kaya kung iwan niya ito ron, kapag natagpuan nila ang kotse at ang liham, maaari nilang sabihin sa pulisya na tila nagpakamatay si Bambi. Ililihis nito ang pulisya sa isang direksyon na sana ay hindi magtuturo pabalik sa salarin. Lumalabas na ang bumatay kay Bambi ay ang kanyang matalik na kaibigan, si Geraldo Jerry Hyson. Hindi pinaghihinalaan nam nga orihinal na investigador si Gary noong una. Dahil sa kanyang kooperasyon at dahil siya ang unang nag-report na nawawala ito. Ngunit nagsimula silang maginala sa kanya ng kalaunan ay lumabas ang kanyang marahas na panig. Isang taon matapos niyang patayin si Bambi, nayugnay siya sa ilang kaso ngang panggagahasa sa kampus. Ngunit wala silang sapat na ebidensya para arestuhin siya hanggang makalipas ang madekada nang sa wakas ay natakpuan ng lab ang DNA sa lupa mula sa crime scene noong 1974. Nagawa nilang itukma ang profile na iyon sa DNA ni Gary na nasa file nila mula sa pagkakasangkot niya sa isa pang krimen. At sa huli, pinatay ni Gary si Bambi gamit ang sarili nitong baril na tinulungan pa niyang bilhin para maprotektahan niya ang kanyang sarili mula sa mga mamamatay taong tulad niya. Nang maaresto si Gary noong 2007, mayroon na siyang malubhang kanser. Umamin siya sa pagpatay kay Bambi para sa isang mas mababang sentensya at nagsilbingang 5 taon bago siya pinalaya. Namatay siya noong 2014. Maraming salamat sa panonood. Ipaalam sa akin kung ano ang iyong naisip sa episode ngayon sa mga komento.
At tandaan, mayroon kaming isang buong playlist mga episode mga true crime na handa mong panoorin ngayon. Kaya i-click dito at panurin sila. Sige. Hanggang sa susunod. Paalam.